Hindi ko na alam ang gagawin ko. Katapusan ko na yata to. Gusto ko lang naman tulungan ng mga magulang ko. Ano to? Hindi ko na kaya. Ah. Welcome back mga idol. Nandito na tayo sa second episode ng ating sinusubaybayan na side character natin na si Sun Ji-woon. Matatandaan natin sa episode 1 kung saan ipinakilala ang mga protagonist natin kung kanino magsisentro ang mga galawan ng kwento at ang mga character na pag-uusapan natin. Alam natin na napipilitan lang si Sun Ji-woon na pasukin ang mga dungeon kasi kailangan nga niya ng pera para sa kanyang ina na nasa ospital. Bago tayo magpatuloy mga idol, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Anime Recaps para ganado tayo na damihan pa ang mga anime reviews na ginagawa natin. Nasa harapan na ngayon ng dungeon ang grupo na pinamumunuan ni Mr. Song. Makikita natin na pagkatapos pumasok sa loob ng dungeon, ang mga bida ay tsaka naman nag-uusap ang mga nagtitinda ng kape. Isa nga sa kanila ay labis na nababahala kay Son Ji-won kasi hindi niya ito nabigyan ng kape man lang. Gayun din, kahit rank E ang dungeon na pinapasok ng ating bida, lumalabas pa rin na maraming disgrasya na nangyayari sa kanya at kadalasan napupunta pa nga siya sa mga hospital. Sabi naman ng kasama niya, ano pa ang expect natin dyan? Rank D na nga lang ang dungeon na papasukin nila. Nasa loob na ngayon ng dungeon ang ating mga protagonist at nag-umpisa na sila makipaglaban sa mga monsters na nasa loob. Makita natin na abala si Johe sa paggamot ng mga sugat na natamo ni Son Ji-woon. As expected naman kasi ay nadisgrasya na naman ito sa pakikipaglaban kahit sa isang maliit na monster lamang. Habang ginagamot siya ni Johe, tinatanong siya naman ito kung bakit ba nagpupursigi pa ito si Son Ji-woon sa pagiging isang hunter. Alam naman niya na mahina talaga siya. Sa pagkakataong ito ay makikita natin na concern itong si Johe kay Son Ji-woon. Hindi naman ito pansin ni Son Ji-woon at nagsusorry na nga lang siya kay Johe. Isa palang magaling na healer itong si Johe at mahahalin tulad sa Class B ang kanyang healing abilities. Sa isang banda ay abala ang grupo ni Mr. Song sa pagsugpo ng mga monsters. Skillful sila sa pagsugpo ng mga rank D na monsters na nandoon, ganun din ang mga kasama nilang iba. Mukhang madali lang nilang matatapos ang laban at nag-meeting na agad-agad ang grupo pagkatapos ng mga bakbakan. Itinutuloy ni Johe ang kanyang mga tanong kung ba't ba ayaw talaga huminto ni Son Ji-won sa pagiging isang hunter. Pero patawa lang na sinasagot ito ng ating bida at ang sabi nga niya, libangan lang daw niya ito. Sa isip-isip niya, hindi niya pwedeng sabihin ang kalagayan niya sa ngayon. At natapos na nga ng grupo ang pagsugpo sa mga monsters at isa-isa na nilang kinuha ang mga essence stone. Ito nagbibigay ng value sa pagpunta sa mga dungeons. Pwede kasi nilang ipalit ang mga essence stones na to na pera kapag binenta nila sa ibang hunters o sa mga Hunters Association. Ayon kay Mr. Song, katumbas ito na halos ng kalahating milyong piso, lalo na kung galing ito sa isang C-rank na masters. Pero dahil nga E-rank lang ang ating bida, malabo na makakuha siya ng ganong kalaking halaga at mukhang abutin pa siya ng maraming taon bago siya makapag-ipon ng pambayad sa ospital ng kanyang inay. Habang ito ang nasa isip ni Son Ji-won, biglang nagtawag ang isang kasama nila sa grupo at may nakita daw ito na isa pang lagusan ulit. Tinignan ito ng grupo at nakita nga na isa itong tinatawag na double dungeon. Nilagyan ito ng apoy at liwanag ni Mr. Song at tumambad ang mahabang lagusan. Nag-isip ang leader at sinabi na hindi magsasara ang kanilang gate hanggat hindi natatalo ang pinaka-boss ng dungeon na to. Ibig sabihin, may isa pang boss sa loob ng double dungeon. Ang normal SOP ay dapat nire-report ito sa kanilang headquarters at lalabas muna sila. Pero ang mangyayari, pwedeng maunahan sila ng ibang grupo sa pagtuklas ng bagong dungeon na ito. Napaisip tuloy ang karamihan sa kanila at naisuggest ng isa sa mga members na sina Mr. Park at Mr. Kim na pagbutuhan ng 13 members na pumasok ang pagpunta dito sa double dungeon. Sa kanilang butuhan, 6 ang sumang-ayon dito at 6 naman ang may ayaw na pasukin ito. Ngayon, ang natitirang magbo-vote ay si Son Ji-won. Pero dahil sa kailangan na talaga niya ng pera, kahit alam niya delikado ito, ay nag-vote pa din siya ng yes.
Ito nagbigay ng tuldok sa desisyon ng grupo na pasukin ang double dungeon. Ano kaya ang pwedeng mangyari sa pagpasok nila dito? Abangan natin sa ating episode 3.